Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hi guys! Welcome to YouTube on Filmer TV. I'm Akina. I'm Marich. I'm Marcus. And for today's episode, we are going to talk about family. And for today, hindi lang si Marcus and Marich ang makakasama natin because meron pa tayong isang makakasigahan. So, sino nga ba yung makakasama natin ngayon, Akina? She's none other than the Cagayan Valley Grand Winner 2021, Isabeth Ari Pinugu. Aring. Batiin mo naman ang ating mga kakusina. Hello mga kakusina! Welcome sa episode ng YouTube brought to you by Filmer TV. So Miss Isabel Pinugo, unang-unang itatanong sa'yo, how does it feel to be the grand winner of Cagayan Valley Idol 2021? Siyempre, I feel overwhelmed. I feel happy kasi sobrang umuulan ng suporta, hindi lang sa mga kababayan ko, hindi lang sa Isabel, umaabot pa hanggang Manila. So I would like to take this opportunity to thank every one of you na talaga namang sumusuporta sa akin mula una hanggang huli. Thank you! Yes, isang body cakes talaga si Miss Isabel Pinugo na sa starstruck tong dalawang natatahimik sa Hindi, so yan, Ate Isabel, bilang Cagayan Valley Idol na grand winner na kasama ka namin. Siyempre, hindi naman kami mapahit na hindi ka magsasampol, di ba? So, yun! Sige, sampol! Gusto mong sampol? Ito talaga nagustuhan ko yung kantang to dahil din sa mga kasama nating idol. Nice. Which is Princess. So, ito. I'll sing it for you, my dear. Wow! Go. Pwede ka mo Okay na, ganun. Oh my God. This is my now, and I'm reading the moment. It's how I come around. I can't believe the love I see. Nothing's behind me. Cover the shadows and doubts. That was there. This is mine now. Kahit ang galing, deserve mo talaga yun. Kung may talented, so sige ka mo. So, Ate Isabel, gusto ko talagang malaman, since family yung topic natin, episode natin today, ilan ba kayo magkakapatid? Actually, 7 kami magkakapatid, 4 na lalaki at 3 babae. So ako yung bunsong babae. Wow! Yun. Pag-ima, parents mo. Happy. Pagpatawin daw kasi. Marcus, bakit ilan ba kayo magkakapatid? We're 5 in our family. I'm the oldest. I'm the eldest. I'm the oldest. Hindi ka No, siya. I'm the oldest in our family. 5 years kami. Miss Isabel, I wanna ask you, what is your definition of a family? Actually, ang definition ko sa family is not about the composition of parents and your siblings. I can say that family is where you can see happiness in you. Na meron kang peace kapag nakakasama mo sila. I can say na hindi lang sa loob ng bahay, mafe-feel mo na there's family. Minsan na-experience mo din siya through your friends, to your coworkers, through Filmer TV, di ba? Yes! Yes naman! So, Ate Aiza, may tanong ako. What makes you feel at home? Masasabi ko na feel at home ako, lalo na pag sa ibang bahay, kapag welcome kanila without judgment. Kasi ganun, di ba? May mga tao na welcome ka sa bahay pero madami silang sinasabi sa'yo. So, masasabi ko talaga na feel at home ako kapag lahat ng flows mo, lahat ng stories na kinikwento mo sa kanila ay mag-i-stack lang sa kanila. Talaga nakikita mo na you are confident, you are happy na kasama mo sila. So, yun ang definition ko na feel at home ka.
At Elizabeth, since ang dami mong sinasalihan pageants and everything, gaano kalaki yung role na ginampanan ng family nito? Actually, yung family ko talaga, doon ako humuhugot ng lakas ko kasi I came from a poor family talaga. And nakikita ko yung hardships ng parents ko. Kaya as a person din, ang gusto ko sana hindi na sila nahihirapan kapag may mga ginagawa ako or may gusto ako sa buhay. So, yun na lang siguro yung pagpapakita nila ng moral support, financial support, lahat na yan. So, yun, ganun nila ako i-support. So, doon naman tayo sa pan. Nakita ko kasi si Ate Elizabeth kasi yung ibang friends niya is kakilala ko rin. So, gaano ka-comfortable na, di ba sabi mo kanina, tinuturing mo din family yung circle of friends. So, gaano mo ka-feel na comfortable ka sa mga friends mo na nag-support sa yung PNTV, yung Cagayan Valley Idol? Actually, yung mga kaibigan ko yun, hindi lang sila sumusuporta through moral, gano'n. Sila lahat talaga gumagastos, nagbibigay ng kung ano-ano pa yung mga ginagamit ko from first hanggang last ng Cagayan Valley Idol. So, ang masarap naman na sabihin siguro na nakaka-proud naman kung bakit nakikita ko sila na family. Kapag may mga problema ako, nasasabi ko sa kanila at yung mga problema ko yung nag-i-stack lang talaga sa kanila. Hindi nila ginagamit yun to pull me down para sirain ang reputation ko. So, nasasabi ko talaga na they are my family. Next, Ate Elizabeth, as a teacher, how can you define your family as a professional teacher? So mga katusina, sa mga hindi nakakaalam, si Miss Elizabeth Pinugua ay isa siyang professional licensed teacher. I can say that my family is the source of my strength. They are the ones who motivate me. Who gives me a lot of things. And without my family, I think I'm incomplete. Yun. So Ate Aiza, since aware naman kami na marami ka ng achievements sa life, I wanna ask you how did you grow as a person or as an individual? As a person talaga, ang dami kong na-experience, ang daming struggles ko sa buhay. From elementary hanggang high school, hanggang college, hanggang ngayon, ang dami ko pa rin struggles. Yun yung parang weapon ko rin kung bakit napaka-strong and empowered woman ko ngayon. So, since elementary nga, dahil mahirap lang kami, galing ako sa mahirap na pamilya. Yung nanay at tatay ko, talagang nagsisigasig sila para may akon kami sa buhay. So, since grade 3 ako up to grade 6, nagpapataya na nga ako ng kweteng. So, dun yung mahugot ng pang-allowance. Doon ako humugot ng pang-allowance ko. Grade 3? Grade 3. So, imagine, parang 8 years old pa lang ako. Parang nag-work na ako. Ang dami kong experience, ang dami kong struggles in life, ang dami ko nang nasubukan. And nagpapasalamat ako sa Diyos, syempre na kung wala yung mga experience na yun, hindi ako magiging ganito ngayon. So, yun. Ate Aiza, gusto ko ulit itanong, meron ka bang parang lines ng parents or ng parents mo na hindi mo makakalimutan na parang sobrang impacto sa puso talaga? Okay, so yung parents ko talaga, sa akin, medyo maluwag sila sa akin kasi feeling nila, kaya ko lahat. Yun. Ang sinasabi niya sa akin, parang enlightenment din sa akin. Mahirap lang tayo, kaya ang may papamana lang namin sa iyo is yung education. Kaya nga, ayun, pinarin ko, nag-education ka talaga ako. And yun naman, gusto ko rin naman na i-enlighten sa mga bata yun, sa magiging estudyante ko in the near future. Gusto ko rin na magaya nila ako na lahat ng experiences ko ay maka-inspire sa kanila. Yun. So guys, may napadaan at gustong tumambay sa atin na gustong-gusto din mag-share at maraming mag-share sa atin sa topic natin ngayon. Huwag na natin siyang patagalin dahil gusto niya natin tumakbo dito. Please welcome Princess May Ferranda!
as a daughter din, kasi close ako sa papa ko, so parang mag-best friend. The best friend na sabi yan, pati nung Mother's Day. Gusto ko yung part na na paano mo nababalance yung pagiging student teacher ka, diba? Yung mag-masteral ka pa. Tapos yung pagiging artist mo. Siguro ako kasi kaya ko alam ko sa sarili ko na kaya ko mag-multitasking. So, ayun nga, nag-work ako as a teacher. Tapos, weekends, it's either may shoot sa Philnor TV or nag-masterals ako. So, ano yung parang pinaka-secret ko, ganun. So, yung tatlo, gusto ko kasi yung tatlo. Kasi, ayan, gusto ko yung tatlo, gusto kong nagtuturo, gusto kong na-expose. So, paano ko yung pagsasabay-sabay? Siguro, disiplina rin sa sarili ko. Disiplina sa sarili, kailangan yun na taglayin ng isang decidido or dedicated and committed na bata, na anak ng mga magulang mo. So, yun, kailangan na ng time management. We have to prioritize what is important and what is not important. So, Wants versus needs nga. yeah. Nandun ako sa important. Yun nga, may natutunan tayo kay Ate Aiza ngayon. So, meron yung 3 triple D na tinulungin sa akin ng camp ko. Yung dedication. Dedication mo as an artist, student, and as a teacher. Determination mo sa pagtulong ng pangarap mo, and yung discipline talaga, it comes so importantly. Yeah. So ano naman ate yung maipapayo mo sa mga katulad namin na close kasi kami yung super close na hindi kami, dependent pa kami, kumbaga. Dependent pa kami sa mga parents namin. Ano yung magiging advice mo sa amin? Kasi baka meron yung iba dyan gusto na maging independent kasi may tiwala. Hindi naman sa walang tiwala sa atin ha. Ano yung magiging advice mo para hindi sila malayo sa parents nila? Siguro may i-advise ko sa inyo. For me lang ha, kasi napakaswerte nyo at super close kayo ng parents nyo. Ganun. Kasi sa aming mga iba lang, hindi talaga kami yung super. So, ayun nga, sa mga super close sa parents, swerte kayo. So, parang bilang respeto na rin sa kanila kasi sila yung nagluwal sa inyo. Makinig na lang din siguro kayo. Parang napilitan pa. Makinig kayo sa kanila. Kasi, alam mo, wala namang magulang ang gusto mapahamak yung mga anak nila, gusto mapariwara, ganun. So, napakaswerte nyo. Siguro, ang advantage ko lang siguro, ganun man sila ka-open sa akin. Alam ko yung goals ko. Alam ko kung ano talaga yung gusto kong puntahan. So, yun. So, i-maintain natin yung relationship natin. It doesn't mean na pinag-districtuhan tayo is wala silang tiwala sa akin. They just know what we are capable of doing and what is not capable of doing. Oo, kasi nga yung mga parents natin na pagdaanan na nila, yung ibang mga parents, loko-loko din yung mga yun. Marami ko lang Mabigat. So, hanggat pinapalaman ka pa ng parents mo, so, ayun, siguro, as a respect naman sa kanila, sumunod kayo sa kanila. And even though may narating na tayo sa buhay, we still have to give the respect forever. Diba? Kasi never natin, mas magiging thankful pa nga tayo kapag naging successful tayo dahil sobrang laking part nila doon kasi hindi natin yun maaabot kung hindi rin talaga dahil sa kanila. That's right. And naalala niyo, nung gabi namin in-orient tayo ni Boss Jason, ang in-reiterate niya sa atin, mag-enjoy kayo dito sa Philnor TV. Ito ang stress reliever niyo, pero wag na wag niyo susuwayin ng mga magulang. Parents, diba? yes. Dito talaga sa Philnor TV, hindi nila tinotolerate yung mga unjust. Sobrang bigat na. Unnecessary things pwede unnecessary. mangyari. Like parang pinaprioritize pa rin yung family and everything. Kumbaga, kasi dito family naman din tayo, diba? Yeah. My God, ang lalayo ng bahay natin, pero once na nagganito, hindi siya parang work, diba? Kasi ginagawa natin ito kasi
doon tayo masaya, diba? Doon tayo, speaking of that relationship din sa family natin, si Mylich kasi, sila yung nag-viral din nung Cagayan Valley Idol, di ba ate? Mawatawag na support. Pero naglagay pa ng mga tarpaulins, di ba? Sa ibang school. Basta Mapapasana ka talaga sa promise hanggang dito, nakasupport si Tito. So, ano naman yung masasabi mo na lang kay Tito? Well, syempre po kay Papa. Sobrang nagpapasalamat po ako kasi kahit saan po ako pumunta, nandun po siya para sumuporta sa akin. And kay Mama din po, syempre nagpapasalamat din ako. Pagtampo na naman. Ay, sweet! So, Ate Isabel, ano yung importance ng family sa'yo? Okay, so sa akin, ang importance ng family talaga, parang mawala man sa iyo lahat, kalabanin ka man ng lahat, andyan pa rin yung family mo, andyan pa rin yung mga kapatid mo, andyan pa rin yung mga parents mo. Kaya dapat pahalagahan talaga natin yung family natin. Kung may maabot man tayo, kailangan tumingin pa rin tayo or lumingon pa rin tayo sa pinanggalingan natin. Kasi, diba, hindi naman natin responsibilidad minsan na pag-pay back din sa mga parents or sa siblings natin na tumulong sa atin. Pero, syempre, as a person, diba, hindi mo naman parang hindi mo matay sa sarili mo na porket nagsashine ka na, meron na sa yung spotlight, para kakalimutan mo na yung family mo. So, yun nga, habang andyan para sila, hanggat buhay pa sila, pahalagahan yung pamilya nyo. Yun. Oh my God. Pamilya ko po kayo. That's really... I love you din. At hindi lang dyan nagtatapos ang episode nito. Meron pang part 2. Hi guys! Welcome to part 2 ng Usapang Pamilya. And for today's episode, hindi na kami JM ang magkasama dahil merong 65 bagong YouTube cast and hindi ko na kayo pipilitin to. Please welcome Brian Cao! Ay, mga kapatino. Yes! And hindi lang magtatapos dyan dahil meron pa tayo isang makakasamang napakaganda. Papakilala na natin siya. Please welcome Miss Campus Worldwide. No other than Miss Maui Mela! Hello, Filmar TV. Thank you for inviting me here as your guest. My pleasure. Yes, welcome. Nakita mo ba yung mga boys Sabi ngayon nakatitig sa'yo. This is Chelina Bungagnalad, your first Miss Campus Worldwide Philippines Teen Edition from Odyssey School of Achievers. So, Miss Maui, pwede mo ba kaming bigyan ng background about Miss Campus Worldwide? So, itong Miss Campus Worldwide Philippines, Teen Edition kasi ito. Before college, yung unang lumabas. Kasi first time to first time siyang lumabas. And then kami naman yung next batch is yung teen. And then this is a national pageant wherein I competed to different schools in the Philippines. Wow. And then I got the title. Sana all. So, Miss Maui, first time mo bang sumala ng pageant? Hindi. Actually, this is my 6th time to join beauty pageant. And not to brag, pero yung 6 na yon, lahat yun runner-up and champion. Wow! Kaya naman, Miss Kami ngayong yung low budget team na tawagin sa amin kasi every time na sumasali ako ng beauty pageant, wala kaming sariling gamit. Humihiram. Kung hindi hiram, bumibili sa ukay-ukay, gano'n. And mas marami pang mas maganda sa ukay-ukay sa dati. Oo, tama yan. Ate, gusto ko lang malaman kung ano yung pinaka-memorable experience mo na kasama mo yung family mo or parents or anything like that. Actually, every time na sumasali ako ng beauty pageant, kasi kapag, alam mo yung saya na nakikita ko tuwing pag-uwi ako ng corona, ng trophies, na galing sa pageant, yung happiness nila rin.
Kung baka my success is their success ko. Kayo ba, sumasali din ba kayo sa mga pageant? Yes, sumasali ako ng pageant sa kainan. Hindi ba? Palakasan kumain. Palakasan kumain. Sige, ako nagdadayo. Pero kapag ganyan, was together. How about you, kuya? Ba't parang pinagpapawisan? Kailangan din ba kayo? Hashtag. Ako po kasi, sumali na po ako ng pageant na 2 beses na po ako sumali ng pageant na title din. Ay, Sample na naman. Basta, bawal. Tapos yun, kabilang lang sinusupport na ako ng magulang ko. Happy naman ako at ginaganahan ako para yun, sumasali sa mga Close to us. Siyempre. Ganun ako sa close. Kahit Sa akin, ikaw ba? Kanino ka mas when it comes to family? Sa lola ko eh. Kasi siya yung meron dito na nagbabati sa akin like malaki. So yun nga, may mga times pa rin talaga hindi ako nakapag-comment sa kanya. Mga ganun ba? Sinasarili ko na lang kasi parang ayaw ko na lang sila mag-worry sa akin. Para iwas na lang dagdag sa problema nila. Ano yung memorable experience mo sa amin? Kasi laking lola din ako eh. So, alam ko kung paano mag-alaga yung isang lola. Ano yung parang memorable experience mo na lola, iiyak ka. Ay, pinaka-memorable para sa akin. Yun yung ano, yung time na talagang down na down ako. Iba yung nararamdaman ko nun eh. Parang, shit. Down na talaga, Tapos hopeless. talaga ako. So yun nga, going back sa topic natin kay Miss Maui. Miss Maui. Hinihilig ka pa ba eh? Hindi, kaya ako magtanong. Yeah. Talaga? Ano sa'yo? Miss Maui, baka meron kang may share about sa pagsalong sa mga pageant, ganyan. Yun. So going back sa topic natin, beauty pageant, gusto ko lang i-pinpoint na being a beauty queen hindi madali. Kasi nakaka-experience tayo ng criticism kung hindi natin, I'll give you a scenario, kung hindi natin masasagot yung question, di ba? Napakahirap nun. Ikaw, kasama kanina sa kasali ng beauty male pageants. Sorry, male pageants. Naka-experience ka na ba na you are bullied kasi hindi ka nakasagot ka? Kasagot mo ba o na? minsan po na-mental na ako tapos wala naman po ako naiinig sa iba na pero Lucky to you. baka hindi ako pinapagaling. Ayun nga, Miss Maui, tulad ng sabi mo, kapag parang nabubuli ka kapag hindi ka nakakasagot sa mga questions sa video pageant. Paano mo na-overcome yung mga Hindi. sinasabi mo? Hindi, gusto ko lang i-pinpoint kasi yung ibang candidate na. Okay. So, lucky na ko naman na. Okay. So, yung advice lang, always trust yourself no matter what happened. And if you make a mistake, then learn from it. Di ba? Don't give up. Napaka-fearless ni Ate Maui, parang halos lahat ng sagot. Parang, ay ko, Ito Miss Maui, tanong ko lang ulit. Anong may advice or may papayo mo sa mga baguhan na sumasali ng beauty pageant? Ayun ako kasi, at my age, proud ako sa sarili ko. I made 18. Oh? I made, ayun, sobrang thankful sobrang thankful ako kasi I made my younger self proud. And then my advice ko naman sa co-ladies or sa mga lalaki na gusto sumali ng pageants, tiwala lang sa sarili. Ayun. Yung mindset mo dapat, hindi mawawala yung sarili mo. Ano ba yung nagiging flow niyo sa bahay? Ano ba yung mga routine niyo? Ano ba ginagawa? Since meron kaming small business ngayon, it's my time to expose our small business. Bibigyan na po kami ng pandesal, ng mga kakanin, and then pag may extra time ako, kami ng kuya ko, tinigil na namin siya sa bahay-bahay. Yun yung daily routine namin para may magluto ng mga paninda. Ate Maui, meron ba yung parang isang line ng mami mo or daddy mo na talagang sumatak sa'yo na hindi mo talaga siya makakalimutan? Meron, madami. Pero pinakatumatak sa akin, kung hindi ka mag-aaral, magiging katulad ka namin. Which is,
they are farmer. They are both farmers. And yun, sabi niya, kung hindi ka mag-aaral, magiging katulad ka lang. Ako niliyak. It's okay. And you have to be proud kasi being a farmer is never an easy way. And we have to be thankful sa mga farmers dahil kung wala sila, wala tayong makakain. Tama. Diba? Sige. Fish to teach you dyan. Alam proud lang sa Sige. I-ano mo yung emotions mo. Gusto mo sabi kasi totoo na. Proud lang kasi ako kasi as a daughter of farmer na kumbaga naiwagay-way ko yung Pinagmamalaki na Miss Worldwide. Miss Worldwide! Imagine worldwide. It's okay, sure. Hindi talaga sa mga totoong nakakasama ko. Ma-feel nila kung bakit emotional ako sa kong kasi dami namin pinagkitaan na happy. Yes, sir. Gusto naman talaga. Next question. Miss Maui, paano mo ba ipaparamdam yung pagmamahal mo sa parents mo? Simple lang, yung simpleng pagsunod sa mga rules nila. That way, may papakita ko yung love and care sa mga. Ano yung parang pinaka-feeling sa'yo ng father mo na as a daughter and as a father, ano yung parang pinaka-advice sa'yo? Just like what I've said kanina, yung mag-aaral ako. Wala silang may papamanang malaking halaga sa akin kung yung pag. Gaano ba ka-importante sa iyo yung suporta ng mga magulang mo sa'yo? Very important kasi yung mindset mo talaga kapag naiisip mo paano paano kapag wala silang suporta sa akin, makaka-apektuhan yung buong mood mo kasi kapag iisipin mo paano ako lalaban kung hindi sila suporta sa akin. Ito Miss Maui, Napakalaking role ng family sa akin. ito Miss Maui, last question. If bibigyan ka pa ng chance, sasali ulit ng isa pang beauty pageant, i-accept mo ba or Why not? Pride ng municipality ko, ng pamilya ko, ng buong mundo. Why not? If you're given a chance to join the Yes, pero kailangan train. Siyempre, hindi naman pwede go lang ng go kung walang proper training. Go. So, Miss Maui, ano na lang yung advice na nabibigay mo sa ating mga katusin to have a good relationship with your family? Ako, honestly, kaya sabi ko kanina, wala ko. Hindi masyadong close. Hindi nag-open. Alam kong mali yun, pero sa mga nanonood dyan, as long as kaya mong i-open up sa parents mo ang mga problema mo, open up. Dahil para, syempre, hindi mo masosolusyonan yun lang. You need also your parents to come. Yes, and sa lahat ng pamilya natin sa buong pamilya talaga natin, pinaka-mag-stay sa atin no matter what. Gusto ko lang i-clarify itong crown na suot ko ngayon. This is given by the PNP Amadanan, the KK chapter. Thank you po, Miss Anne-Claire Baricoa, for giving me the opportunity to become your KK ambassadors. Malaking karangalan po yun para sa akin. Miss Maui, baka mayroon ka pang ibang gustong pasalamatan, like, ano na? Yes, thank you po sa mga sumuport sa akin ng school journey, pageant journey. Thank you so much po, most especially sa parents ko. Thank you so much. Emotional support, moral support, yan, financial support. Thank you so much. Yay! And also sa Mayor ng Angadanan, Honorable Mayor Joel Mateo Panganiban. Thank you so much po. PNP Angadanan chapter, PNP Angadanan and KK Angadanan chapter. And also to my gorgeous hair makeup artist. Thank you. Thank you for always supporting me. School journey, pageant journey. Thank you so much po sa mga friends. Sa inyo viewers, thank you. So guys, doon na nga nagtatapos ang napakagandang episode na to. And kung nag-enjoy kayo, please like, follow, and share our official YouTube channel, Fillmore TV, and our official Facebook page. #